Hindi daw kaya mga kapatid ni PBBM na solusyonan yung mga hinaharap na problema ng ating bansa. Kaya marapat na lamang daw na bumaba na lang sa pwesto at ibigay na lang yung pagiging presidente sa kanyang VP, mga tol. Sino ang may sabi nun? Si dating speaker, no, Alvarez, mga tol. Mamaya pakikinggan natin siya, bibigyan natin ng reaction video yan. Pero panoorin muna natin 'to, mga tol, mula kay John Reps, no, Harry Roque. Ikinanta na kasabwat daw ang isang senador sa kasunduan ng Duterte at Xi Jinping, no. My goodness, my goodness, my goodness. Yan ang ating aalamin. Bago natin to simulan, mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba nitong videong panonoorin natin. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Pinaratangan ng China ang Pilipinas na minanipula umano ang mga video kaugnay sa pambobomba nito ng tubig sa supply boat. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ay edited ang mga video. May panawagan ding bumaba sa Paniwalang paniwala naman doon, mga tol, yung mga pro-China, no? Nakakatawa sila no? Ay, yung mga media natin, ganyan-ganyan, no? Kakasundo sila, no? Ang talaga naman, oo. pwesto si Pangulong Bongbong Halika natin. bomba nito ng tubig sa supply boat. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ay edited ang mga video. May panawagan ding bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at ibigay na lang ang pwesto kay BP Sara upang matapos na ang mga isyu sa West Philippine Sea. At Harry Roque gustong ipatawag sa Kamara matapos nitong aminin ang tungkol sa kasunduan ni Duterte at Xi Jinping. Pero ayon kay Roque, hindi lang naman siya ang nakakaalam nito dahil alam din ito ni Senador Nako. Yan na, nagtuturo na, mga tol. Alam niyo, ang dami nilang binabato sa gobyerno natin ngayon. Dapat meron tayong isang paninindigan about dito sa issue sa West Philippine Sea, no? Pero ang dami nilang inililihis nila yung topic, dinadala nila sa ibang mga usapin. Halimbawa, sabing ganun, magde-declare daw ng martial law si Marcos pag hindi natuloy ang tsa-tsa. Pero may mga ganong mga paratang, mga tol, no? Kaliwat ka ng binomba ng tubig ng mga barko ng China ang supply boat ng Pilipinas noong Sabado. Hindi yan maipagkakaila dahil nasa pulyan sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga miyembro ng media. Okay, yung ganitong kaganapan, mga tol, marahil ay hindi pa alam ng mga pro-China kung ano talaga ang nangyayari dito. Kasi mga eng-eng sila eh. Kaya hayaan na lang natin, mga kapatid, o tulungan na lang natin na maging bukas din ang mga mata nila. Baka sakaling madagdagan yung mga Pilipinong handang ipaglaban ng bansa, mga tol, no? Meron akong i-share na video mula sa GMA dito sa aking community, mga tol. Kung ano ba yung laban natin dito sa West Philippine Sea. Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea? May karapatan nga ba ang China dito sa West Philippine Sea o dito sa inaangkin nila, mga tol? Ano ba ang sinasabi ng international law, UNCLOS, mga kapatid, tungkol dito? Kasi ang sinasabi ng mga pro-China ay hindi naman daw natin laban to, 'di ba? Kumbaga ginagamit lang daw tayo ng US, sabing gano'n ng mga pro-China. So, mas maganda, mga kapatid, sana mapanood nila, no, yung video na yon mula sa GMA, mga kapatid. At marami pang mga gumagawa na ng video para maliwanagan yung mga Pilipino kung dapat ba tayong lumaban, mga kapatid, dito sa West Philippine Sea o gera lang ba talaga ang solusyon para dito? Ano sa tingin ninyo, mga kapatid, no? Tuloy natin 'to. mga video na yan ay nagsisilbing ebidensya sa mga panghaharas ng China. Mhm. Pero ayon sa Chinese Foreign Ministry, minanipula daw ang mga video.
Dagdag pa nito, sa tuwing nagsasagawa daw ng resupply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama daw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang essentialize ang mga balita at palabasing Pilipinas daw ang biktima. Tila nababaliw na ang China, mga kabayan, at kung ano-ano na lamang ang naiisip nito. Kita naman nating legit ang video na sinasabi nilang minanipula o inedit lang. Doon nga lang sa paggawa nila ng 9-dash line nila noong 1948 na sinasabi nilang may historical claim sila. Kahit hanapin ninyo, i-search ninyo mga tol, may Google naman, i-search ninyo yung mga ancient map ng China. Hindi kasama doon yung mga inaangkin nila ngayon. Hanapin ninyo kung kailan lang nila inimbento yung 9-dash line nila na ngayon ay 10-dash line na. Biruin mo, 9-dash line, ginawa na nila 10-dash line. Kailan lang nila inimbento yun? 1948 lang. Kamakailan lang, di ba? Yung sa atin, meron tayo talagang historical claim dyan, historical map. Panahon pa ng mga Kastila, mga tol. Andiyan na yan. No? Kasama na sa mapa natin yung Scarborough. Panakot pa nga ang pangalan nun dati. Spratly. Kasama na talaga yan. Kaya tama si John Reps, no? Talaga may sapak sa ulo na tong mga to. Nalaga naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ni Chinese Foreign Ministry Mao Ning. Anila, hindi nadidiktahan ng pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines naman ay tinawag na sinungaling ang paratang ng China na pagmamanipula ng video at Sinungaling insulto talaga. daw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busalan ang independent press. Samantala nanawagan naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara na ipatawag si Harry Roque Nako. at isa lang sa pagdinig Nako. matapos nitong aminin sa publiko na merong kasunduan si Xi Jinping at Duterte sa West Philippine Sea. Ayon kay Castro, ito ay dapat malaman ng publiko ang detalye kaugnay sa nasabing kasunduan. Sinabi naman ni Harry Roque sa isang pahayag na hindi lang naman siya ang nakakaalam ng kasunduan Sino dahil pa? maging si Senator Alan Peter Cayetano Oh. ay alam din ang lahat ng ito. Pero pagdating sa mga pag-uusap sa West Philippine Sea sa Senado, abay tahimik si Cayetano. Ngayon, naglalabasan na ang mga sikreto at alam nyo na ang mga sangkot dito mga kabayan. Abay alam nyo na sa susunod na eleksyon. Talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ang kasunduan nila status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So Wala pagdating na po to, sa malala ayungin, na to. ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre, no? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Samantala, hinimok naman ni Eto na. dating House Speaker at Davao Representative Pantaleon Alvarez si Oh, Davao Representative. Oh. Pangulong Bongbong Marcos na kusang ibigay kay BP Sara ang pwesto nito bilang Pangulo. Ito ay upang humupaan niya ang mga isyu sa West Philippine Sea. So para daw humupa, edi parang sinabi niya na rin na na alam niyo na mga kapatid, bataan ng China to mga to. Parang indirectly ganun na rin ang sinabi niya, no. President Marcos, mukhang hindi mo ata kayang solusyonan yung problema rito sa West Philippine Sea. Inaaway mo China, ibigay mo na kay VP kasi siya kakaibiganin niya yan. Totropahin niya yan. Inilaglag si VP na kanang yan. Ito ay upang humupaan niya Sabagay, kaaway niya yan dati. ang mga isyu sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Alvarez, ngayong Semana Santa ay pagnilayan nito si Naku. Pangulong Marcos at pagkatapos ay voluntaryong bumaba ito sa pwesto Naku. at ipasa ang kanyang tungkulin kay BP Sara dahil hindi umano kayang gampanan ni Pangulong Marcos ang pagkapangulo. Dati nang sinabi yan ni Alvarez at inulit lang ito ang Ginoong panawagan. Pangulo. Ayan na. Ginoong Pangulo, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana magising na po kayo sa katotohanan
Kailangan lang natin panoorin mga tol kasi minsan kailangan natin sa ano, sa buhay-buhay natin, marami tayong pinagdadaanang problema. Minsan kailangan din nating manood ng mga komedyante. Kailangan din natin manood ng mga comedy, 'di ba? Para at least kahit papaano may maano tayo, ma-entertain. na hindi nyo po kaya gampanan ang Mangulo sa bansa na ito. Hindi po naman natin ibigay, Ginoong Pangulo, sa ating pangalawang Pangulo, sa ating Vice Presidente. Yan po ang layunin ng ating saligang batas. Oo. Bakit ba tayo naghalal ng Vice Presidente? Ang layunin po ng ating saligang batas ay dumating ang panahon na makita natin na ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang pamumuno sa ating bayan. Nandyan po, tungkulin po ng Vice Presidente ang ipagpatuloy ang trabaho na hindi kaya ng Presidente. Samantala, to the rescue naman si Davao City Representative Paulo Ang git ni Pantaleon Alvarez. Matala na masasabi nyo tungkol doon. Comment naman kayo sa baba mga kapatid. Presidente. Samantala, to the rescue naman si Davao City Representative Paulo Duterte matapos batikusin ang pananahimik ni BP Sara kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea. Giit ng Duterte Solon, hindi trabaho ng Vice Presidente o Education Secretary na kondinahin ang China. Ah, natawa lang ako mga kapatid dun sa ano na yan. Hindi trabaho ng BP Presidente na kondinahin ng China. Pero mga kapatid, tungkulin natin bawat isang Pilipino, mga kapatid, na kondinahin yung mga mananakop na gustong sakupin yung ating bansa o yung ating mga nasasakupan. Yung exclusive economic zone mga kapatid, lahat ng mga yamang dagat na nandiyan, tayo lang ang may karapatan, eksklusibo yan sa atin, kaya nga exclusive eh. Ngayon, yung mga mangingisda natin na pinapaalis ng mga Chinese, yung mga supply boat natin na binobomba nila bilang mga Pilipino, kahit na wala kang tungkulin sa gobyerno, kahit na di ka mayor, congressman, senador o presidente, bilang isang Pilipino at nakatira ka sa Pilipinas, mga kapatid, tungkulin mo na manindigan para sa iyong bayan, mga tol. So, ano yung hindi tungkulin ng BP President o BP o Vice President na kondinahin siya, mga kapatid? Yung tipong magpakita ka lang ng suporta, di ba? Para sa iyong bansa. My goodness. Eh di wow. Xi Jinping, Huang Xilian, Anyway, mga kapatid, ano masasabi mo dito sa Xi Jinping, Wang Xilian? Well, anyway, mga kapatid, pwede kang magbigay ng komento, magbigay ng iyong saloobin at iyong reaksyon dito sa video to, mga tol. Comment ka na lang sa baba, lalo na doon sa sinabi ni Pantaleon Alvarez, mga kapatid. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.